So, welcome guys sa review session ko ngayon. Ngayon, ang re-reviewin natin ngayon is ideal Rankine cycle. No, bale, hindi to yung usual na magtuturo ako na dire-diretso, medyo fluid. Medyo may mga dull moments, may mga dead air. Siguro medyo inevitable na yun. Kasi ang goal ko ngayon is um, mapakita ko in real time ano yung nasa utak ko ngayon, ano yung thought process ko, ano yung ah, mga nare-realize ko along the way sa pagre-review. No? So, simulan natin lang. Tatandaan natin si Rankine. Hindi pa yung reheat or something. Ito talaga. Boiler to turbine. Pwede mo araw. Turbine. Tama. Tapos, condenser. Actually, ko na ng C. Tapos, ito pump. Bali, ito si point 1. Wait lang. Tama. Ito yung papasok ay H1. Ayun, point 1 na lang. Point 2. Point 3. Point 4. Ba? Kasi H1, 2. Tapos paglabas ng condenser yung H3. Papasok na. Okay. Tapos, okay. Pwede kong pulin. Ay, ano pala to, no? SPSP. Ba? Tama, SPSP. Kasi, isentropic, isobaric, iso. Okay. Formula dito. Work, I guess. Work ng turbine. Kasi energy out lang to eh. Diba? Tama ba? Diba H1 minus H2. Tapos sa condenser, heat rejected ko, QR. Kasi may palabas ako na Q. Lang. H2 is equal to H3 plus QR. Bale, H2 minus H3. Tapos, dito, pump work. Ay, may heat added pala ako dito, no? Saan ako maglalagay na heat added? Dito sa boiler. Tama ba? Wait lang. Kasi ako may pump work pa ako eh. Wait, out pala to. Yung work ng turbine, out. Tama. Tapos, ito may work ng pump. Since papasok pareho, work ng pump is... Wait, but Tama ba? H4 minus H3? Kasi work ng pump plus H3 is H4. Lipat ko yun, H4 minus H3. Ah. Ito na yung sana approximation, no? Wherein H4 is work ng pump plus H3 where undefined the pump is VDP. VDP ba? Tama. VDP. Well, 1 minus 2. 1 minus 2. Or 1 minus, or actually, ako ko. Ay, SP. Tama. P1 minus P2. Or P1, ako na din. 10 plus H3. Yun ay H4. Mauna natin mahanap si ito, work ng pump. H3 mahanap to eh, no? Tapos si H4. Si H4 ang hindi kasi
lang. Ang tama-tanda ko, TS diagram niya, ah, nandito na siya eh. Compressed liquid na siya eh. Ano yun? Basta isobaric line to eh. Tama, ito yung point 1, 2, 3, 4. Ay, yung 4 nasa compressed liquid. Ang problema kasi, hindi mo pwedeng gamitin steam table most of the time. Tapos, QA, Qt added is yung H. Wait, nagpasok ka ng H4 eh. Is equal to H1. Bale, Q added is H1 minus H4. Yun lang talaga. Tapos, ano pa? Yung energy chargeable na yan. Shit. Ano yun? Yung ano? Enthalpy ng 1? Lahat ng enthalpy, in-out ng enthalpy from 1 to 3? Ay, ng turbine hanggang pump. Pero di mo kasama si condenser. Sala ko HR minus H3 yan eh. Problema ko dun sa reheat. Kung la... check ko na. Chargeable. Di ko na alam saan magagamit yung ibang mga to. Efficiency. Shit. Mapala. Okay, pump work. Wait lang. Work ng turbine. Okay, tama ko. HR message. Tama yan. Okay. I mean, alam kong tama. H2, H3. Okay. I mean, may times mass. Lagi naman yan. Pump work. H4 minus H3. Then, H1 minus H4. Tama naman. Chargeable from 1 to 3. Lahat ata na pumasok sa turbine hanggang sa pumasok sa pump. Ewan ko, di ko na ba concept nito. Kaya natin chargeable. Try natin. Energy chargeable. Air Rankine cycle. Sabi niya sa GPT dito. Net energy added to the working fluid that contributes to user work output. I mean, gets ko naman. I just need the concept. Refers to the net energy added to the working fluid. Wait nga. Ay po, tiyang ina. Naglagay ng diagram sa ChatGPT. It refers to the amount of thermal energy that is added to the working fluid during the boiler process. From point 2 to 3. Bakit? Ito po. This input energy from external source that charges the fluid that can do without the turbine. Okay. Heat energy added to... Sabagay, kasi lahat ng air mo babalik din sa... Shit, Condenser. Kasi balik pa tubig. Shit, no.
Kasi from my oh, okay. Okay. Parang ito yung work parang tama ba na net energy 'to? Hmm, net energy attitude to the boiler and the difference enables the working to be pumping air into a balloon, the working fluid. The more air you add, spin up in your okay, okay. 1 minus 3. Okay. Oo nga 'no. Well, hindi ko siya ma-explain ng ano, nag-a-absorb. Basta yung energy ng 1 to 3 and ng turbine hanggang pump. Parang network, no? Parang net energy in a sense. Well, enthalpy is energy still ano. Okay. Tapos network. Turbine minus pump lang naman yan. Efficiency. Ito, thermal efficiency. Turbine overchargeable. Okay. Pag ideal, napaka-importante ng chargeable. Okay. Steam rate. Times ko, ano to? Times ko na to 3,600. Heat rate. Chargeable. Ah, ano to? Chargeable times steam rate. Tama ba? Nasaan na yun? Nasunod sa... Sunod to. Heat rate. Okay, mass times... Wait, the fuck? Shit, ang ano no, M2. Baka steam rate na. Steam rate times energy chargeable. Ay, engine thermal turbine. Cycle efficiency. Work net. Okay. Cycle efficiency parang ano lang pala, Carno. Okay. Work net over QA. Tapos thermal. Ay, engine thermal. Turbine lang. Okay. Ang stage efficiency sa ano pa, no? Actual. Indicated. Indicated yung sa turbine. Break yung sa coupling. Combined yung sa generator. I mean, ako ba? Well, putang ina. Okay, basta ang importante, okay, nalala ko tong ah, mga shit na to sa actual yung ano, double effect para to. Yeah, isa lang pala formula. Divide, ah, pag sa engine, o nga pala, no, divide sa energy chargeable, pag heat rate, tama, ano nga, steam rate nga, steam rate times ang chargeable. Pag efficiency, divide, pag heat rate, multiply, sa energy chargeable, okay. Efficiency divide heat rate times, okay. Okay, teka, observe ko muna to. Okay. Ano problema ko kasi nalulutang ako pag ano,
After ng H1, H2 hanggang H4. Okay. Okay. Ang chargeable, 1 to 3. 1 minus 3. Or basically, delta H9 turbine hanggang pump. Ay, delta H ng pump. Ah, fuck. Sorry, hit ko na alalahanin yun. Okay. Okay, importante. Okay, importante to. Yung 1 to 2. Okay, importante yung 1 to 2. Okay, fuck. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. Tapos 1 and 3. Actually, yan may kinalaman sa enthalpy eh. Kasi ang pag-efficiency divide sa chargeable kapag heat rate times sa chargeable. Steam rate times 3,600 lang. May condition si sir dito. Nakalimutan ko kung ano. Pag naka-kilowatt na ata, hindi na times sa 3,600. I'm not sure. Anyway. Try natin yung sample problem ni sir. Putsang ina sa sample problem lang to. Pero kaya yan. Okay. In a Rankine cycle, saturated liquid water at 1 bar is compressed isentropically to 150 bar. First by heating in a boiler, then by superheating at a constant pressure of 150 bar. Okay. Compressed isentropically, that's 3 to 4. O tama. SP. O tama. The water substance. Okay. Plot muna natin. Bale, boiler, turbine, ba natin? Compressor, pump. Balik ka dyan. Sabi daw, saturated liquid water at 1 bar is compressed isentropically. So, may P3 na ako. 1 bar. Buti may conversion sa steam table. Pero, kakailan pa. Saduin ko pala yun. P2, 1 bar na rin to. Brought to 150 bar. So, P4 is 150 bar. Then, P1 is 150 bar. The water substance is brought to 750K. Oh, that's Kelvin. Oh my god, sabog na ako. After adiabatic reversible expansion in a turbine to 1 bar is equal to a condenser to a saturated liquid. The water substance is brought to 750K. Okay. So, T1 natin is 750K. Okay. So, kung convert natin, 750 minus 273 or 77 Celsius. 1 bar. Ano yun? 1,000 joke, 100 kPa. Tama ba ako? Check natin. Oh my god. Hindi ako marunong mag-convert. Bar. Ito siya sa kPa. Okay, 0.1 MPa. Ilan yun? Sa kPa. 0.1 MPa. 1, 2, 3. Oh, tama, 100. Ano sabi ko? Oh, tama, 100 kPa. 100 kPa. 0.1 MPa. Dapat, yung MPa na lang. Tama. Okay. 0.1. Ilan yun? Oh, 15. 15 MPa. Ito, 0.1 MPa. Kasi 1 bar, 0.1 MPa. Okay, 15 MPa. I mean, asya po na table agad to. I mean, usually, superheated naman ito. Ewan ko. Ano unang binigay? Pressure. Kailan naman? 15. Kung ano ba't ko pa check pero why not, diba? 15. Okay, sobra siya. 15. Okay. Okay, may 15.
15 MPa. Ay, okay. Ano pala to? S1 is equal to S2. Hindi, mahanap ko naman na yung ano nito, H1. Ano ba hinahanap? Hindi. Okay. Nakaka-overwhelm kasi yung ano, PPT. Visit. Okay, sige. Gagawin ang strat natin. Hanapin natin H1 to H4. H1 to H4. Tapos mga Q, mga W, energy chargeable. Tsaka tayo mag-efficiencies and mga steam rate shit na yan. Okay. 15 MPa. Tapos 477. Laka, ayaw. Interpolate. Mabilis lang yan. Meron na 477. That's 470. 480. H1. Ay, shit. Nakaka pala yung entropy. Anyway. That's 3219.3. Tapos 3249.6. Dapat may ano ruler eh. Yung hindi transparent. Perhaps 8, 5. 5 ba? Tama. 477. So, ang H1 ko ay 3240.51. That's kilo. May mas ba ako? Wala. Kilojoule per kilogram. Tapos may S1 ako na apps data. Ano yung entropy ko naman? 6.2265. 6.226. 6.22. Laka. 6.2265. Tapos 6.2671. 6.2671. Ups 85477. 6.25492. 6.25492 kilojoule per kilogram Kelvin. Okay. May H1 na ako, may S1 na ako. So, proceed ako kay S2 or H2. Okay, H2 equals, S2 equals. Mauna natin si S2 muna. Okay, hunting. Okay. Makakahanap pala ako ng steam quality dito, no? Okay, pupunta pala akong 0.1 MPa. Saturated ba? Okay. Fuck. Okay, dito, ito na yung unang pag-overthink ko. Hindi ko alam sa mapapadpad tong point to ko. Kung superheated ba or... Ay, hindi. Doon natin malalaman kung magiging superheated sa table 2. Kasi makakuha natin yung steam quality. 0.1. 0.1 ako. 0.1 MPa. Tapos, okay. Okay. Ito superheated. Superheated. Superheated or saturated. Tapos lagi ang point 3 laging saturated. Lagi saturated liquid. I mean, given na rin naman na. Okay. 0.1. Ano ba ang entropy ko? 0.1 entropy SF minus SF plus X SFG 1.3026 2026 plus X times 6.0568 equals 6.23 joke lang 25492. Ano pangit ang sulat ng putik. Ship sold 0.81 8176. Bale apostrophe tayo x equals x2 equals 8176. Ay, hindi. Okay, tama. Ang S2 ko pa rin is 6.25492. Ang H2 natin, H2 natin, 417.46 plus 8176 times 2258.
417.65 64 417.64 kilojoule per kilogram. Okay, punta naman tayo kay H3. Okay, yung utak ko tumatalo na sa Q. Kasi makakakuha dapat ako ng W. Anyway, H3. Diba HF lang to? Hindi ba? HF, that's 417.46. Kasi tubig na to eh. Tapos kay H4, ayan. Dito na tayo mag energy out. Work ng pump. VDP. VF. VF ng HF2. Ng H2 pala. VF. That would become VDP. O, tama. Okay, wait lang. VF muna, 1.0432. Then negative 3. VDP, that's P1, that's 15 minus 0.1. Ito na yung VDP sa calcio ko. VDP, yun, work ng pump plus H3, H4. Ito na pala yun. Plus ang H3 ko, plus 417.46. Okay, tama lang pala. Work ng pump, no, what? Tama. Kasi maliit lang dapat ang work ng pump. Tama. 417.48. Tapos, ang work ng pump natin, kasi meron na work ng pump is 0.0. Apatin ko na to. Kilojoule per kilogram. Kasi wala tayong mass. Tama ba? Wala tayong mass. Oh, shit. Wait, what the fuck ba yung results ng ano? Oh my god, wait lang. Pause. Let's pause chat. Oh shit. Oh shit. Oh shit. We did it again, guys. Holy shit. Paldo na naman. Okay, anyway. Nag-release na ng score sa Termo. God damn! God damn, bro. Holy shit, goated. Wait, paano ako naka-88? Damn. Wait. Bakit sabay Okay. Ala, Fred, goated. Well, anyway. Motivated. Mag-rank Anyway. Saan ako? May work na ako ng pump. Well, okay na ako H1 to H4. Okay. Simulan na natin yung mga QA, QR, mga shit na yun. Okay. Simulan natin kay QA. Okay lang. Okay lang. Kahit medyo matagal tayo dito. QA, that's... Ay, wait. QA, wait, ba't ako nagdodraw ng turbine? QA is boiler. That's Q added. So, that's 4. 1 minus 4. Okay. Oh my God. Hindi ko lang kung tama ito pinagagawa ko, pero sige, okay lang. Motivated tayo ngayon eh. Holy shit. 3 to 40.51 minus 417.48. Ayun, guys. 2823.03. Tingnan natin kung tama mamaya. That's kilojoule per kilogram. Okay, kit added. Kit rejected. Hi. Then that's
H2 na 417.64 equals, bakit ang liit ng ano ko? H3. The fuck? Okay. Tingnan na natin mamaya. Ah, teka. Nangyari. Saan ako? Nawala ako ah. Tama. 417.64 equals 4, wait, ang liit. Wait, what the fuck? 0.18? Ganun na kaliit yun. The fuck? Wait, whoa. Ma-check this. Mamaya. Work ng turbine na lang kasi may work na tayo ng pump eh. Work ng turbine. Ba't ako nabablock out dito? Okay, 1 minus 2 lang pala to. Tama ba? Tama, minus 2. That's 3240.51 minus 417.64. 2822.87. Wow, wait. Bakit? Ang sas nito, what the fuck? Work ng turbine. 2822.87 kilojoule. Teka nga, parang may mali akong ginawa. Wala akong may sinad na, parang may mali tol. Gagi. Wala akong basis ah. Mukha din yun. Okay, ngayon muna tayo ng source. Okay. Tignan natin. Mamaya. Para kung mamaya na lang natin malalaman mo, puta mo, mali ako. Okay. May QA na ako, may QR na ako, may work ng turbine, may work ng pump. Okay. Lista natin. Work net, energy chargeable. Ano pa? Steam rate, heat rate. Wala naman nung binigay na okay, may binigay ba na? Binigay ba? Okay, next problem pa. Okay. Ay. Work net, madali na lang yan. That would become
Sa efficiency pala natin malalaman kung tama mga pek sa sagot ko. Yan, mamaya pala. Work net natin is 2822.8545. Mukha naman tama. Ewan ko. Pero bahala na. Tapos chargeable, that's 1 minus 3. 340.51 minus HT, 417.46. That's 2823. Medyo kinakabahan ako dito. Okay. Wait, ano ba ulit yung steam rate? Worknet. Tama. Should be worknet, no? Bibigyan naman natin format. Wait, tama di ba? Worknet dapat yun? Ang steam rate? Okay, tama. Okay, I mean, I guess times 3,600. Ay, 3,600 divided by. Okay, makes sense yun? Tama ba? Kilojoule. Oh my god, the fucking unit analysis is insane. Holy shit. Magiging kilowatt hour to eh. So that magiging 3,600 seconds per hour. Okay. Okay, kaya pala. So, ang mangyayari, dahil dito ako nalilito ko nagre-review ng ano eh. So, that's seconds per hour over, that would become kilojoule per kilogram. Aangat si kilogram, bababa si hour. Di ba? Magiging kilojoule second to. What the fuck? Lang, second per hour. Hindi, bababa pala si hour. Times kilogram per kilojoule. That's kilojoule hour. What the fuck? Ano, di-divide ko na to ng seconds? Bakit? What the fuck, bro? What the fuck, bro? Okay, di ko gets yung unit. Di ko alam kung, wait, tama ba units ko? Hindi, tama to. Kasi kilojoule per kilogram ang ano eh. Enthalpy eh. Ay. Kasi mass over work. Fucking hell, at sakit na ulo ko doon. Pero, bakit? Igagawin ko na 3,600 over work net ko to 8545. Fuck it. May fuck it, diba? 1.28 kilojoule per kilowatt hour. Lang. Sarap sa mata talaga ng ano. 88%. Naghintay na talaga ako ng source eh. Pero anyway. HR hit rate. Steam rate times chargeable. Okay.
2823.05. Magka-cancel yung kilojoule. Ano unit na ito? Ah! Tama. May kilojoule per kilowatt hour. Sa bagay. Rate naman to eh. Kasi, tama naman. Di ko lang kung tama pinagagawa ko sa buhay, guys. Oh, shit. Okay. Kompleto na ba natin lahat yun? May hit added, may hit reject, may turbine na, may work ng turbine, work ng pump network, meron na. Efficiency, wala pa. Steam rate, meron na. Heat rate, meron na. Chargeable, meron na. Okay, mga efficiency na lang talaga. At cycle efficiency, wait, ano? Thermal efficiency, cycle efficiency is work net over QA. So, efficiency, cycle, that would become QA, ano yun? Ay, work net muna natin. 8545, 8545, 8545. Ay, dapat maliit lang to. Kaso malaki. Ay, ay, ay. Malaki. Wala, may mali tayo, guys. May mali tayo, guys. May mali tayo, guys. May mali. Alam kong may ay. Ay. Ay, bakit? Ba't ako nag-work net? Tama ba? Work net. Tama, di ba? Work net over QA. Tama. Mali, guys. Sabi na. Saan ako nagkamali, guys? Okay, balikan natin. Aha. Ayok. Pili ko dito ako sa point 2 at point 3 na nagkamali. Okay. 0.8176. 0.1 MPa eh, no? Bali, ay puta, pili ko, alam ko na, hindi, joke lang. Ulit niya ako, 7.46, 0.8176 times 2241. Matatang ako. Hindi. 55 pala. Guys, matatang ko. What the fuck? Sabi na may mali eh. Medyo tanga tayo dun ah. Bakit? The fuck? Ang layo ng tinanong. Ang layo ng tinanong. Ayaw. Tangina. Diba? Sabi na minsan natatanga tayo eh. Okay, tama pa rin to kasi 417.46. Kung nga naman tama, hindi, it doesn't change the fact yung ano natin eh. Hindi, QR. Okay, it's QR. Sabi na parang hindi ko siya ng QR. That would become 2263.6, 2263.6 minus 417.46. Magiging 1846.14. 1846.14. Bale, ang QNet ko na, kailangan ba ng QNet? Hindi eh. It doesn't solve my shit. Ay, hindi. Yung P1 minus P2 ng work ng pump. Okay. Yung pala. Okay. Yung pala yun. VF, that's 1.0432. 1.0432 times P1. Ay! Kutsa, pares natin pala yun. Saan ito kanina?
Bakit? Oh my God, guys, ang tanga ko. What the fuck am I doing? Hindi, tama pala. Kasi naka-times na rin ng ego pala to. Tama pala, 0.0155. Ang mali ko, tapak, ang mali ko. Ito, ha? Oh my God, bro. Oh my God, bro. My God, bro. What the fuck? Parang nagkamali. Rechargeable, ganun pa rin. WorkNet, mukha naman tama. Ay. Enthalpy ng 17.46. Okay. Saan pa? SR, steam rate, uh, wait lang. Dapat, dapat malapit lang to. Thermal efficiency, that would become work ng pump. No, turbine over chargeable. 2822.87 over. Bakit ang taas? Bakit ang taas? What the fuck, bro? What the fuck, bro? Ay, ang tangat. O nga pala, may out ako ng 2. 1 minus 2. Oh, shit. O nga, no. Oh, yay. Sabi na, parang wala akong binabago. 3240.51 minus 2263.6. 976. Ayun. 91. Okay. 1 at 2. Tapos 2 at 3. Wala ba naman ako H2 minus H3? No. Wala naman. Wala naman. Ayun. Yung pala. Bali, ang worknet ko na. Ayun. Kaya pala. 76.91 minus 0.0155. 76.9. Taas na worknet ko. 0.9. Bali, ang chargeable ko na, same pa rin. Kasi 1 minus 3 lang naman eh. Tama ba? Mukha naman tama pa rin. SR natin is, iba na. Iba na yung worknet eh. Bali, 3,600 divided by 76.9. That's 3.68. 69 na lang. 3.69. Hit rate, tawag dito, steam rate times chargeable. That's, tama. Hit rate is chargeable times, tama. 3.69 times 2823.05. 10,000.05. Okay, ang cycle efficiency na natin. Pili ko, dapat, ewan ko, nakikita ko pumapalo lang to ng mga nasa 30% eh. Siguro, tama na siguro yun. Worknet natin, 976.9. Ang Q added natin is 2823.03. Ayun, nakuha natin. 34.6%. Ang thermal efficiency, that would become turbine over chargeable. Ba? Okay, efficiency chargeable lagi. Okay. 976.91 divided by 2823. Dapat magkakalapit lang sila. Ayun, nakuha natin. Tama na, parehas pa nga eh. Parehas lang din eh. Kasi ito 976.9 isa 976.91. Sa bagay kasi tama kasi
Si cycle, 'di ba, work ng turbine ay worknet. Eh, since si worknet naman, double T minus double P, tapos ito, masyadong mababa. Okay. Kaya magkakalapit naman talaga. Okay. Di pa rin ako sure kung tama ako doon. Bullshit. Anyway, so may steam rate na tayo, may heat rate na tayo, may cycle efficiency, thermal efficiency. Nakuha na natin lahat. Okay. Hindi pa tayo sabog. Let's go. Okay. I guess sabog lang ako po nagsasolve pag nasa lecture. Anyway, hanapin naman natin ang actual na may binigay tayong stage efficiency na 95%. Mechanical efficiency, ito yung sa brake. Then, generator efficiency yun sa combined. Mechanical, gen, 87, 96. Okay. Indicated work, brake work, okay. Lahat, basically. So, indicated, brake, combined, tapos, indicated, brake, combined, brake thermal efficiency, that's overchargeable. Okay. Ano ba yung stage? Ito yung domino effect. Tama ba? Okay, di ko tinitignan yung formula. Never mind. Ha! Tapak. Sabagay, ES is indicated over turbine. Tapos, mechanical is brake over indicated. Okay, gets ko naman na... Ay. Tangina naman. Magcha-chargeable na lang ako sa efficiency. Okay, nasasabog na ako. Okay. Work. Kung si ES, sulat ko na lang to. Ano ba? Work indicated over work ng turbine. Ito, ano to eh? Ideal. Bale, integrated. Indicated. Kung indicated ang hinahanap, multiply ko lang, 1.25 times, ng turbine ko, 282,976.91. That would become 928.06. Unit nito. Kilojoule. Kilogram. Tapos ito, yung indicated times yung okay. Tapos domino effect na 0.87, 807.42. Tama ba? Tama. Tapos times ko lang uli ng 0.96, 775.12 kilojoule per kilogram. Ayun. Tapos indicated efficiency, yun yung sa chargeable. Work over chargeable. Tama? Work over chargeable. Okay. Indicated, that would become 28.06. 2823.05. Bale, 0.3287. Okay, di naman nagkakalayo. Tapos, 807.42. 0.286. Tapos, lastly, 775.12. 0.2746. Okay. Okay. Naraos natin. Okay, so, na-experience natin yung magkamali. Then, paano natin i-adjust yung pagkakamali natin? Hindi ko pa alam kung tama itong mga pinagsusulat ko. Kasi wala po. Hindi ako nagsulat ng notes. Hindi ako nagpicture. Ano na-picturean ko? Yeah. No, na-picturean ko. Or tamad lang ako mag-picture. Tsang ina, tamad nga ako mag-picture. Wala. So, yun. Well, I guess part 1 lang to. Mamaya ko na yan yung part 2.
Pero yun lang, yun yung, I guess, thought process ko habang nagsasolve ako. So, ayun ko, see you sa next review. Sana di, sana di tayo mabaliw, no? I mean, di pa to nakakabaliw, pero, yun lang. Sana, ano lang, practice lang din. And at least nalaman natin kung paano tayo mag-a-adjust. I mean, ako at least, di ba, paano tayo mag-a-adjust kung may nakita tayo medyo sus na or medyo suspicious na mga answers, no? I mean, kanina na-point out ko din naman yung hit rejected parang ba't ang baba? So, ah, dahil doon, I mean, di ko alam ba't I mean, tinuloy ko na lang kasi just for the sake na, okay, madami pwede mangyari. Well, I guess malalaman na lang natin kung nagkamali na tayo doon sa efficiency. Pili ko yun yung ano eh, ah, yun yung unang sasagutan. Kasi ang cycle efficiency is work net over QA eh. Bale, pag nakuha na natin yung work net, pati QA, cycle efficiency agad. No? Para ma-check agad kung tama. Kasi dapat hindi yan papalo ng ano eh. Dapat hindi mataas. Kasi least efficient cycle ang runtime. Okay. So, natin. Kita-kita na sa next review. Bye-bye.